Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako pa lang yung Kuya Carl. Ang date ngayon is, tingnan natin yung date. November 17, 2024 is a Sunday today. And tingnan natin ngayon kung ano na yung nangyari sa aking Wealthsimple account. We'll see kung anong palabas ngayon sa sa stock market today. Let's see. Okay, ngayon nandito na tayo ngayon sa aking Wealthsimple account. Ang balance ngayon, total amount ngayon ng aking Wealthsimple account is 35,234.96. I'm off 13,290.23, which is 60.53%. Nung last video ko, naging 36,000 something yung aking yung account, pero ngayong update na to, bumaba siya ng 1,000, which is 35,235. Okay lang yun dahil ganun naman talagang stock market, nag-fluctuate siya, nag-up and down. So ngayon ito yung balance ko ngayon, yung aking overall portfolio. Tapos ito naman, tingnan natin kung anong nangyari sa aking sa aking account. Sa aking TFSA, I got 16,051.12. I'm up 4,124.08, which is 34.58%. Tapos so ganun pa rin yung yung mga shares ko, pero mayroon din ako mga binili nung Friday din, mga paunti-unti lang. Tapos tingnan natin yung aking RRSP account. Yung RRSP account ko is 16,196.32, which is up 4,575.66. I'm up 39.38%. So yan, tapos yung FHSA ko, up din ako. Tingnan natin. 735.09, up din ako ng 186.60, which is 34.02%. Yan, nakatanggap na tayo ng mga dividends sa sa Group C ng Yieldmax ETFs. Tapos tingnan natin tong crypto account ko. Yan, 841.17. I'm up 313.21, which is 59.79% sa crypto account ko. So, i-review muna natin kung ano yung mga activities na ginawa ko, saka yung mga dividends na na-receive ko itong week na to sa Group C. Yan, nakakuha ko ng mga staking rewards sa Polkadot. Tapos tong Cardano rin, naka-receive din ako ng staking rewards, saka sa Solana rin. And then itong November 14, sinasabi dito, I received $2.18 USD sa fiat. And then sa fiat again, sa TFSA, $2.18. And then non-resident tax of 33 cents. Tapos sa FHSA, sa IWMY naman, I got 36 cents USD. And then sa FHSA, yan, I got non-resident tax of 5 cents. Sa IWMY ulit, sa RSP, I received $4.35. Tapos yan dito, yung IWMY. Sinasabi dito, yan manufactured dividend. I don't know what that means. Manufactured dividend, which is 85 cents. Tapos minusan ako ng non-resident tax of 13 cents. Tapos meron naman uling IWMY ulit sa dividend sa TFSA, $3.39 minus non-resident tax of 51 cents.
Tapos dito naman tayo sa Alti FHSA, $4.38. Tapos sa minus non-resident tax of 66 cents. And then sa RSP, I got $43.23 sa Alti. Tapos TFSA ko, I got $43.91 minus non-resident tax of $6.59. Tapos YMAX, I have $3.45. Tapos dito TFSA ko sa YMAX, I got $3.37 minus non-resident tax of 51 cents. Tapos dito sa FHSA ko, Coney, I got $25.50 minus non-resident tax of $3.83. Then Coney again, RSP, $113.27. Again sa TFSA, Coney is $70.34 minus non-resident tax of $10.55. So yun ang yun ang mga ginawa ko. Tapos bumili rin ako ng Tim Hortons coffee. Yan, tapos bumili rin ako ng Murni worth $6.27. Alti, I bought how many Alti? I bought 8 shares of Alti at 9.81.85 USD. Tapos bumili rin ako ng Fiat. I bought 7 shares at $9.20. So yun ang mga yung mga transaction kung itong itong week na to sa Group C. Bumili pa ako ng Fiat, saka bumili rin ako ng Alti. So yun lang guys ang ginagawa ko, dinadagdagan ko lang yung yung share price, yung mga shares yung aking account. Kuwari may extra akong pera or bibili pa ako ng shares kasi paunti-unti yan. Kumbaga pagtagal din ng panahon na dumadami yung shares mo. So tingnan naman natin ngayon sa crypto account ko. Ang driving force ng kaya tumataas ang overall value ng aking account is because yung sa crypto bull run, sa pagkapanalo rin ni President Donald Trump. Kasi siya main supporter siya ng cryptocurrency. Yan itong crypto account ko, up siya ngayon ng this is 841.17 Canadian, up ako ng 313.21 which is 59.79%. So tingnan natin yung meron ako mga naka-stake na mga rito. Yan, Ethereum, Cardano, Polkadot sa Solana. Tingnan natin yung BTC, Bitcoin. Bitcoin right now is 127,292.77. Pero naglalaro-laro yan, paiba-iba rin ng madalas mag-fluctuate talagang Bitcoin. So as of now, pataas ng pataas. Tapos itong Cardano, ADA, $1.02. Tumaas din yung value niya. Tapos itong Dogecoin. Ito palang Dogecoin, ito ang aking una kong cryptocurrency ito na binili. Dogecoin. 51 cents na ngayon. Tumaas ang value niya. Tapos itong Ethereum, 4,358.65. Yan, tumaas din ang value nito, Ethereum. Then yung mga iba negative ako. Itong Solana, yan, positive. Naging 328.72. Naglalaro-laro pa siya, nagpa-fluctuate. Up ako dito ng 44.59% sa Solana. So dito lang sa crypto account ko, lang dito, mga 5% lang ng account ko is crypto. Pero yun nga, kumbaga yung overall account ko ang
most ng account ko is crypto related stocks din, which is Misty. Nag-account siya ng 70% ng aking portfolio. So ito pala guys, kung gusto niyo palang matrack yung mga dividends nyo, pwede niyo i-download yung Stock Events app. Yung Stock Events app, ilalagay nyo lang yung mga kung magkano yung share count nyo sa dividends, tapos matatrack na niya kung magkano yung kikitain nyo sa mga dividends nyo. So tingnan nyo dito, yun, kung gusto nyo maka-download, either download nyo sa Google Play or meron akong link sa description box para ma-download nyo yung Stock Events. So ito yung Stock Events. Yan, Stock Events, kiklik natin. Yan naklik ko na yan. Tapos nilagay ko yung mga share count ko. Yan sinasabi dito, yung dividends ko raw, kikita daw ako ng 41,386.67 sa aking in 1 year. Which is monthly is 3,448.89. Daily, 113.39. Kahit na natutulog ako, kumikita ako ngayon. Tapos yung yield on cost ko, yan yung yield ko 127.91%. Ang taas ng yield ko. Yan tingnan mo yung stocks ko dito. MSTY leading kikita daw ako ng 31,960 a year. Coney, yan, Misty ko I got 450 shares. Tapos Coney 102 shares, 3,514. Ulti 118.08 shares, 1659.56. TSLY I got 89 shares, 1651. IWMY 20 shares, 791.28. NVDY 32.2055, 556.87. Then Merni 81.971, 555.97. YMAX 44.7935, which is 393. FIA 13 shares, 159.51. Then Crash 19 shares, 144.19. So tingnan natin yung sinasabi dito sa analytics. See, in monthly kumikita daw ako ng 3,448. Daily I got 113.37 for 39. Tapos sa hourly I'm making $4.72 an hour. Kahit na hindi ako nagtatrabaho, kumikita pa rin ako. Tapos dito, 77 daw ng percent daw ng aking account is Misty. Tapos sumunod na yung mga iba kong mga stocks, mga maliliit pa. Pero eventually lalaki rin yan. Kasi hindi ako makabili ng Misty ngayon at masyadong mahal. So yun ang goal ko, palakihin ko yung mga ibang mga ETFs ko. Tapos sinasabi dito, yan para marating ko raw yung $100,000 in dividends in a year, it will take me raw 1 year and 29 days. You will reach your goal in 1 year and 29 days with your current settings for future value. All projections are estimates and for educational purposes only. So kumbaga estimate lang to at we'll see kung magkakatotoo nga yung prediction niya. Tapos in 10 years daw yan, in 10 years kikita daw ako ng 2,068,77. Nagiging ridiculous na yung number nito pataas ng pataas. Tapos in 25 years daw kikita daw ako ng 30,801,780. Tapos in 40 years yan 214 million. Ewan ko ba kung magkakatotoo, pero we'll see. Pero ang inisip ko lang ngayon, naniniwala ako sa compounding interest. Kumbaga as time goes by, lumalaki ang pera mo. Kumbaga ang recipe kasi ng paglago ng pera is either money, kumbaga ang recipe to make more money is money and time. Kumbaga totoo yung sinasabi nila, it takes money to make money and it takes time to make money. So yung ginagawa natin ngayon, yung active income, binabayaran tayo sa ating oras. Kumbaga kuwari binabayaran ka ng $15 per hour, binabayaran ka sa iyong oras per ora. Or binabayaran ka ng 500 pesos a day.
Yun, binabayaran ka ng 500 pesos sa isang araw. Binabayaran yung oras mo. Pero it takes money to make money too. Parang katulad ng kuwari mag-business ka, kailangan mo ng puhunan, di ba? So i-invest mo yung ano na yun para kumita ka uli ng pera. So ganoon din sa investing din. Ganun din yung ginagawa natin. Ini-invest natin yung pera natin, at the same time kumikita siya ng dividends. Pero over time, lumalaki yan. So totoo nga yung sabi ni Albert Einstein na ang compounding interest is the ninth wonder of the world. Yun, kumbaga yun talaga na hanggang papatong-patong na yung padoble yung pera mo, basta consistent ka lang sa pag-invest. So yun lang guys siguro ang ma-share ko ngayon for today. And I hope guys na that I can see you again on my next video. I just wanna let you guys know na I'm not a financial advisor. Ako lang ay isang amateur investor. So lahat ng mga videos ko dito and yung mga vlogs ko is only for entertainment and informational purposes only lang. Saka you guys have to do your own research, and I'm not responsible for your investments guys. So always do your research. So until then guys, I'll see you guys sa aking next video, and take care, God bless, and have a good day. Bye.